Hello, magandang gabi po sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao at saan mang sulok ng mundo. Kamusta po kayo? Ito po muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng Ordinaryong Filipino. Sa mga bago po sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, like at saka mag-subscribe. And syempre, sana huwag niyong kalimutan na manood ng mga advertisement po natin. Okay, and syempre kung sino po ang willing mag-join bilang miyembro po ng ating munting tinig community, maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayong gabi, pag-usapan po natin sa content yung pagiging desperada ni Amy Marcos, no, sa kanyang ginawang hearing, no, sa pangalawang pagkakataon, na kung saan ay kahit alam ni Amy na walang katuturan ang kanyang mga tanong, pilit niya pa ring ginagawa. Kasi siyempre, klarong-klaro po talaga na nagpa-power tripping. No, itong si Manang na ito, no? Klarong-klaro na sinasagot naman siya ng matino ng mga resource person mula po sa gobyerno, pero dahil po siya ay desperado or desperada, na mauuwi dito si Rodrigo Duterte sa bansa na kahit sa panaginip lang naman ay parang hindi po mangyayari, dahil po sa hindi pa nga po nagkaroon ng tinatawag na confirmation of charges. Kahit na ano-anong mga baliko-baliko ni Amy sa mga tanong niya, believe pa rin ako sa resource person, no? Lalong-lalo na po kay Boying Rimulya, ang Department of Justice Secretary po natin, and General Torre. Dahil ganun pa man, nagampanan nila ang kanilang responsibilidad balang mga resource person, bihira lang po sila mag-invoke ng executive privilege. Pero ganun pa man, lahat ng katanungan ni Amy, sinasagot ng ating mga resources person. Alam ninyo, bakit ko nasabing desperada? Kasi, totoo naman ang hearing ni Amy, hindi naman po aid of legislation, kundi para i-bully, ipahiya ang mga opisyal ng gobyerno na kung saan ay pilit dinidikdik ni Amy, no? Gusto niya idiin ang kanyang kapatid. Okay? So, malas niya lang kasi walang siyang suporta sa taong bayan. Ang hearing, aside from desperate move ni Amy doon sa tao na kung saan ay gusto niyang ibalik, no? Si Rodrigo Duterte, kulang na lang magmakaawa, no? Kulang na lang, actually parang halos lumpasay na sila dahil sa mga gusto nilang dikdikin, no? Kung sino po talaga ang mastermind, bakit daw po di umano minamandali. So ano's wrong, no? Bakit daw po nakakuha ng mga ebidensya ang ICC? Naku, ina-underestimate mo ba naman yung mga civil society? Ina-underestimate mo yung mga gustong-gusto na talagang magbigay ng mga ebidensya? Halimbawa, galing sa mga pulis yun. Dahil hindi po sila takot na makipag-cooperate po sila sa ICC. Okay? Kasi masigasig Sabi nga ni Boying Rimulya, talagang masipag itong mga abogado, itong mga civil society, no, na kung saan ay very eager na magkaroon po ng katarungan, no, yung mga biktima ng war on drugs ni Rodrigo Roa Duterte. At na-raise po sa hearing ni Amy Marcos yung issue ng jurisdiction ng ICC at yung ating responsibility sa Interpol. Pahiya si Amy sa bawat sagot ni Department of Justice Secretary Boying Rimulya. Klaro po na individual po yung ating sinurrender, hindi po ang ating bansa. Klaro po yan. Paano po nila ma-invoke yung Article 29, 59? Dahil wala na po tayo sa ICC. Nag-withdraw po si Rodrigo Duterte, kaya hindi po pwede na i-apply yung sinasabing dadaan mo na sa jurisdiction ng local court bago po ipadala si Rodrigo Duterte sa The Hague. Gusto talagang nilang idikdik si General Torre. Kung di ba naman mga tanga, sandamukmukal na kabubuhan itong mga senador na nag-initiate ng hearing na ito, si General Torre ay nagpatupad lamang ng kanyang mandato kung ano ang inutos sa kanya na kung saan alinsunod naman sa kanyang trabaho. Naturalmente, di ba, siya ang napag-utusan na magtulong sa Interpol. So, anong problema doon? Anong problema doon kung
Halimbawa, sa loob ng 14 na oras or 12 oras nadala si Rodrigo sa Dahe, yun man talaga, no, ang mandato na ibinigay kay Torre. Yan po ang direktiba. Gampanan niya ang responsibilidad niya, basahan ng Miranda rights, at pwede tigil-tigilan na ninyo yung paggamit ng na-violate ang karapatang pantao ni Rodrigo Duterte. Ang tawag nga ng mga tao sa kanya, hayop Ang tawag nga ng tao sa kanya, demonyo. No? Klarong-klaro po, hindi po nalulungkot ang sambay ng Pilipino na si Rodrigo Duterte ngayon ay nasa Dahe. Bagkus nagbunyi po ang majority ng Pilipino dahil sa wakas, no, mayroon ng tinatawag na may partial justice na sa bahagi po ng biktima. Makita lang nila madala si Rodrigo Duterte sa Dahe, panatag na sila. At saka ito pa, mga kamunting tinig, bigo, no? Ang hearing ni Amy na kung saan ay mapapahiya nila lalo ang gobyerno. Hindi. No? Katawa-tawa ang nangyari sa hearing. Pero maraming mga naiinis kasi tayo na mga ordinaryong tao, okay, sabi nga ng iba, hindi daw kami ordinaryo kasi vlogger na daw kami Pero ganito po yun. Tayo na mga ordinaryong tao, bakit madali tayo makaintindi sa mga paliwanag ng mga government officials? Lalong-lalo na ng DOJ, Department of Foreign Affairs, at saka, syempre, in fairness naman kay former Chief Justice Ascuna, mayroon siyang point na favor sa kung ano yung itimbre ni Amy, mayroon siyang point kung ano yung tinitimbre or kung ano po yung mga interpretation ng ating Department of Justice. Guys, tama naman, according to the ICC, pwede pong magiging part ng justice ang Department of Justice. Okay? So, maging bahagi siya ng local court. At pinaliwanag naman yun ni Department of Justice Secretary Bing Rimulya na sa standard po ng ICC yan. Ang kay Bongo, kawawa daw, hindi na napagbigyan ng kanyang mga gamot. Tapos yung issue naman ni Amy na hindi daw pinapasok si Sara. Actually, ganito po yun. Andyan naman yung asawa. Bakit kailangan pang papasukin ang lahat? Bakit nga si Sara nagkukumahog? Sabi nga ni General Torre, pwede niya namang samahan sa Dahe. Pwede niya mang dalawin. Pati ba naman yung eroplano, kung sino yung may-ari ng eroplano, kailangan talaga alamin ni Amy? Klarong-klaro yung sinasakyan ng kapatid mo yan. Tulong na nga ng gobyerno yon na kung tutuusin, hindi nga dapat. Diba? Actually, ginastusan pa nga ng pera ng taong bayan. Yan ang speculation. Yan ang speculation na ginastusan ng pera ng taong bayan. Kasi parang gustong papalabasin ni Amy na magkanong ginastos ng kapatid niya. Diba? So, desperate move, pangbubuli, nakakahiya na hearing, no? Halos lahat ng isasagot hindi nagustuhan ni Amy at saka ni Bato de la Rosa. Bakit hindi nyo pinakontempt si General Torre? Bakit hindi nyo pinakontempt yung ibang yung pinakontempt lang ninyo yung ambassador na because of nakapirma lang sa representative of the Republic of the Philippines? Alam mo, yung hearing ni Amy, wala talagang aid of legislation. Tapos na sa bagay, meron pa namang susunod na mga dadamputin ng International Criminal Court. Meron pang namang nakaambang na siguro marireleasan ng warrant. Siguro kumukuha si Bato de la Rosa ng idea kung ano ang kanyang gagawin kapag halimbawa magpalabas ng warrant ang International Criminal Court. And wala namang ibang gagawa nun kung di what you call this? Wala namang ibang maghuhuli ang Interpol naman kasi nga wala ngang police power ang ICC. So yan mo, makamunting tinig, no? Ang trabaho ni Amy, manggulo na lang. Ang trabaho ni Amy, guluhin. So what's the point para malaman ng tao kung sino yung may-ari ng eroplano?
What is the point para malaman ng tao kung bakit nagmamadali ang mga kapulisan na madala po si Rodrigo Duterte sa dahi? Kailangan pong iakyat no? Kailangan pong iakyat. Alam mong ginawa nila, akala nila ma-intimidate nila si General Torre. Galit na galit ito si Bato O kahit nga si Bungo, kahit nga si Aimee, dahil unang-una si Kibuloy nga na-aresto. Parang masakit pa sa loob nila ang mag-congratulate sa promotion ng kanyang kapatid. At saka pag-promote ng pag-promote kay General Torre na kung saan ay Pangulo pa mismo ang nagpasinaya sa Malacanang. So parang Aimee now trying to question the credibility of promotion officer. Kahinggil po sa pag-promote kay General Torre. Wala, nakikita talaga. Very evident talaga yung inggit. Very evident talaga yung move na lahat ng isasagot ng mga resource person ay talagang kukontrahin ng chairman. Nagpahiring ka pa, bias ka. Kundi ka naman sang kadamakmaka na katangahan ang chairman, kayo supposed to be non-partisan. When you are a chairman of chairman of a particular committee, mag-iimbestiga ka, dapat hindi ka magpapakita ng bias mo. Yung ibang mga senador kailangan nga mag-inhibit itong si Bato de la Rosa kailangan mag-inhibito. Itong si Bongo kailangan mag-inhibito sa investigation. Bakit sila ngayon ang umiepal? Dagdagan pa ni Cayetano. Kahit ano laging paluktot ng baluktot ninyo, nasa legality ang pagdala kay Rodrigo Duterte, no? Sa dahi. At saka, what is the use of that hearing? Klaro pong sinabi ni DRLG, Department of Justice Secretary Boying Rimulya, na this is a trial by first impression. What happened to Rodrigo Duterte is part of trial of first impression. So, Department of Justice pong magtatakda ng guidelines. Kaya nga, di ba, sabi nga, kailangan, hindi lang po pag-invoke sa sub judice rule, dahil po akyat po ng petisyon, itong mga kamag-anak at saka abogado ni Rodrigo Roa Duterte, so naturalmente, i-invoke po yung sub judice rule. Pero in reality, very clear ang sinabi ni Boying Rimulya na what happened to Rodrigo Duterte is part of trial by first impression. Kauna-unahan po ito. So magiging tulay ito sa ICC and the Supreme Court, magbalangkas ng mga panuntunan kung ano po ang gagawin kapag may mga ganitong klaseng instance. Kasi magiging precedent na to ang kaso ni Rodrigo Roa Duterte. Paano niya ma-invoke yung sinasabing dalahin muna sa local court? Wala na nga tayong jurisdiction. Dahil si Rodrigo Duterte po ay nag-withdraw na. So, bakit ang hirap ninyo maintindihan yun? Nakakainis naman kayo, oo. Tapos, ikukumpara nyo pa yung situation na Rodrigo Duterte sa mga OFW. Gamit na gamit nyo yung mga OFW. Anong tingin nyo sa mga OFW? Every time na lang gagamitin ninyo dahil politiko kayo. Mahiya naman kayo. Lahat na lang ng mga desperate move ginawa na ninyo. Alam nyo yung hearing nyo from the very beginning, na respeto po ng gobyerno yan. Nirerespeto po ng executive department. Actually, full pack yung Senado, first hearing pa lang. Sa Senate hearing, hindi kayo sinipot, no? Pangalawa. No, sa hearing ni Aimee Marcos, sa pangatlo, sinipot kayo. No? Although yung iba hindi. Kasi wala what is the use na malaman nyo kung sino yung nagplano? It entails national security. Tama nga yung sinabi po ni Department of Justice Secretary Boying Rimulya, no? In my own simple capacity of understanding, na hindi po kailangang i-discuss yan. Kung ano po yung naging plano, ano po yung naging coordination, or whatsoever pa na mga terminology, this part of executive privilege. Sabi nga, habang buhay nga, sabi nga ni Boying Rimulya, tumagal na lang ako dito sa pagtatrabaho, hindi po namin pinag-uusapan yung caucus ng executive department or kung ano-ano man yan, yung session, dahil po sa kung ano man yung pinag-usapan nila, bawal i-divulge yun sa public. So ngayon, kung may mga speculation at may mga gumagawa ng mga kwento, so it's not normal to
Answer it. Let the Filipino people perceive. Di ba? Simple lang. Sa maliwanag pa sa hearing dito, gustong paniwalain ni Amy na tama yung kanilang ginagawa, mali ang ginawa ng mga opisyal ng gobyerno dahil parang napagkaisahan itong si Digong. Guys, 8 taon po yung hinintay ng mga biktima. Hindi lang po kahapon o noong March 11 pinag-uusapan ang ICC sa buhay ni Rodrigo Duterte. Matagal na panahon yun. Oo. Tsaka, klaro naman, hindi po estado ang sinurrender natin sa ICC, kundi po ang individual. Si Rodrigo Duterte. Nagkasala siya ayon po sa mga accusation. Ngayon, kung may mga dokumentong nakuha, di naman pagbawalan ng gobyerno yan. O, sabi nga ng gobyerno natin, we don't have already jurisdiction. Paano may obligasyon tayo sa Interpol? Hindi nag-withdraw si Rodrigo Duterte sa Interpol. Ang kaisa-isahang niyang alas, sinira pa ni Digong. Dapat, ano man ang mangyari, pag-implement na niyang war on drugs niya, kahit kinasuhan siya sa ICC, hindi siya nag-withdraw para lahat ng provision sa Rome Statute ma-invoke niya. Katulad niyan, ini-insist ninyo na kailangan dumaan sa local court. Paano dadaan sa local court? Wala nang jurisdiction. At paano hindi nyo i-honor yung DOJ? Tsaka ito po kung ako lang sa pilosopo na kwento, dapat lang na si Digong doon ay managot sa International Criminal Court dahil di naman siya finailan ng kaso dito. Ngayon, kung ini-insist ninyo na dito na lang, hindi nga gobyerno ang nag-file sa kanya. Pasalamat niya kayo, hindi gobyerno ang nag-file sa kanya. Tapos sasabihin pa ni Bato de la Rosa na, ikulong nyo, hulihin nyo, ikulong nyo kahit nasa basta dito lang. Hindi naman pwedeng i-insist yun. At ito pa, pag magpapatupad pala ng arrest, kailangan pala kung ano yung request ng inaresto, okay lang. Bakit? Yung mga hinuli na mga sinasabi ninyong mga kriminal na mga suspitsado ng war on drugs, na pagbigyan nyo ba sila? Yung iba, ito lang, sa araw-araw na nangyayari. Sa niserba ng warrant, kailangan ba ng doktor nila, personal? Kahit anong sabihin ng subject sa warrant of arrest, anong request nila, ipabibigay dahil hindi kailangang ma-violate ang karapatan nila. Kung hindi si Rodrigo Duterte ang dinala doon, sisigurado kayo, magkakanda kayo ng hearing? Yan ang tanong, Amy. Kung hindi si Rodrigo Duterte ang subject, ang dinampot ng warrant sa pamamagitan ng warrant of arrest, dinampot ng Interpol, binasahan ng Miranda rights ni Torre, magagaganyan kaya kayo? Haharangin nyo kaya? Magkakanda kayo ng special session? Dapat natupagin nyo yung impeachment ni Sara Duterte, hindi yung ganun. Let the lawyer of Rodrigo Duterte answer it. Yung mga ginaraise ninyo na issue, dapat doon yan sa ICC, hindi po sa hearing. Simple as that. You already find out na kinindap siya, binayolate ang kanyang karapatan. Why not build up a case? Tapusin nyo yung hearing ninyo, then mag-submit kayo ng committee report, and then mag-recommend kayo kung sino po yung gusto nyong kasuhan. Klaro nga sabi ni General Torre, kasuhan nyo, sasagutin nila. Ginagawa lang nila yung kanilang tungkulin na naaayon po sa batas. Parang ang galing ni Amy na saklawan niya lahat. Bakit? Dapat hindi ka nagsenador, naging pulis ka dapat. Alam mo pala yung procedure on how to arrest a particular suspect. Subject ng warrant of arrest. Tingnan ninyo. And then yung itsura ni Amy, parang tralala na sarcastic, mapangiti-ngiti pa. Hoy, hindi lang ikaw ang may alam sa Pilipinas. Tandaan mo yan. Ang posisyon mo, naging senador ka lang. Naintindihan mo? Pwede ko nga lang ilang yung posisyon mo Kaya lang, syempre, sinirespeto po natin dahil unang-una, pinagkatiwalaan kayo ng milyong-milyong Pilipino. Ngayon, tingnan nyo, yung nagtiwala sa inyo, galit na sa inyo. That is the price of your, what we call this, frustrated. At saka wag mo ikumpara ang situation ni Rodrigo Duterte na makiusap ang gobyerno ng Pilipinas.
Actually, bago mo sabihin yan, tinutulungan po ng Embahada ng Pilipinas sa Netherlands si Rodrigo Duterte. Hindi mo naman po talaga pababayaan yan. As a matter of fact, Filipino yan na nagpahiya sa kanyang kapwa Pilipino. Filipino yan na Pangulo na kung saan ay dahil sa kanyang utos, marami ang nabiktima, marami ang namatay na hanggang ngayon hindi po napapatunayang may kinalaman sa droga. Hindi po natin pwedeng balewalain yung mga biktima. Oo, may namatay na ang mga adik o totoong adik. Pero how about yung mga hindi po adik? How about yung mga kabataan na nadamay sa operasyon ng kapulisan na nagpa-impress sa kanya mga officials para ma-promote sila using that what we call this reward and punishment principle. Pag mayroon ka mga nahuli sa bypass operation o kailangan mag-promote ka sa posisyon. At yan ang nangyari sa panahon ng Duterte administration sa pag-implement niya ng kanyang drug war. Dahil ang kabubuhan ni Digong, iniisip niya na ang problema sa droga is a militarized one. Problema sa droga, hindi po military yan. That drugs is a social problem. So therefore, dapat tumbukin mo sa ugat ng problema. Ano? Social issues, kahirapan, hanap buhay, kawalan ng oportunidad, edukasyon, at ng iba pang mga salik. Dapat yan ang tugunan ng gobyerno bago po patayin yung mga sinasabing mga biktima. Palpak pala kayo eh. Hindi po successful kasi daming namatay. Ang mag-success talaga sa war on drugs is that ang daming na-rehabilitate, ang daming nabigyan ng pagkakataong mabuhay because, di ba? Kriminal, mayroong tinatawag na paggalang sa karapatang pantao. Kay Rodrigo Duterte, may doktor siya. May bodyguard pa. May abogado pa. Andyan pa yung mga supporter nila. Andyan pa yung pamilya niya, asawa niya, anak niya, na minumura ang mga kapulisan, na pinupukpok ang mga kapulisan. Tapos sabihin nyo due process. Ano ngayon kung halimbawa? Buti nga hindi dumanan sa punto na tinutukan ng baril ang former president ninyo mas lalo nakakahiya sa part ni Rodrigo Duterte kung tinutukan siya ng baril at nagkaroon ng commotion doon sa loob ng Villamor dahil sa paghaharang, pagdidelay ng mga abogado. Dapat doon kayo humarap sa International Criminal Court. Ang role ni General Torre is i-implement ang warrant. Tapos, hindi nyo kailangang diskussan ng mga legality dyan. 12 hours nga kayo nakikiusap Sinong lukuhin ninyo? Pag andyan na yung suspect, andyan na yung warrant, automatic, dapat hindi na magre-resist yung ginaserbihan ng warrant. May warrant Paanong warrantless arrest? Klaro na nga. Do you think tanggapin po ng ICC yan kung wala silang gin-release na warrant? Regardless of notice of diffusion or notice of red notice. Buti nga hindi nga dinalaga sa red notice. Red notice and red diffusion sounds different but almost the same ang effects niyan. Pinaliwanag ko na yan noon what's the difference between red diffusion or notice of diffusion and red notice. Gets? Anong klase na paano po ninyo hindi naiintindihan yan? Kami nga na ordinaryong tao lang, naiintindihan namin. Hindi po pro-government kami may kinikritik din namin yung gobyerno minsan, pero hindi direkta sa Pangulo dahil nag-iisip kami ng tama. Ngayon, ang reason ni Amy is parang gusto niyang idiin. Naturalmente, sa executive department yun. Dahil unang-una, sa executive department, makipag-coordinate ang Interpol sa pamamagitan po ng, of course, ng ating counterpart, DOJ. Siyempre, i-alert lahat na ng authority para hindi po magkaroon ng escalation, para hindi magkaroon ng gulo sa pagpapatupad ng warrant. Makipag-coordinate. Di ba ganun man talaga? Pag magkaroon nga ng bypass operation, pag klaro po yung inyong target, mayroon po mga ambulance yan, mayroon po mga medics, mayroon po mga rescuer, for in case of emergency na magkaroon po ng retaliation doon po sa subject ng warrant. Pag magkaroon po ng confrontations at mauwi sa
barilan or whatsoever, ready na po yung mga reinforcement natin, naka-alert na. Yan din ang ginawa. O ano ngayon kung 7,000 ang mga pulis na gin-prepare? O, so kahit na alam nila o hindi, part po na pinagplanuhan yan. At yan, police operation yan. Tandaan po ninyo, matagal nang naka-alert, given na po yan. Why? 8 taon na po eh. At saka nag-aabang tayo na maglabas ng warrant. Sina-challenge nga ni Rodrigo Duterte, sige, magpalabas kayo ng warrant, bla bla bla. O ano ngayon? Tapos gamitin ninyo yung katangahan ninyo dyan sa hearing. Dapat si Amy, kaya hindi ka naman mapipigilan, hala sige, mag-hearing ka hanggat sa gusto mo. Hanggat sa nabubuhay ka sa mundo, mag-hearing ka. Lalo mo lang pinapasama, lalo ang imahe mo. Sa bagay, wala namang pakialam tong babae na to. Manalo o matalo to, wala naman eh. Ang importante sa kanya, mabalik si Rodrigo Duterte eh. Yan ba yung level ng utak ng isang senador? Nakakatawa. Look, Ruben Padilla, nag-eksena pa. Wala namang kwenta yung pinagsasabi. Sayang lang talaga pasahod ng gobyerno. Si Bato de la Rosa, nagtatantrum. May gana pang ipakontempt. O ano ngayon? Kay pinakontempt mo, are you happy? Bahala kayo. Ang importante sa taong bayan ngayon, ganito. Alam ng taong bayan na nagkaroon tayo ng pagtalima sa obligation natin sa Interpol. And klaro po ang posisyon ng gobyerno that the ICC has new jurisdiction. Ngayon, hindi po pwede, Amy, na mag-appeal po ang ating gobyerno para pabalikin dito si Rodrigo Duterte dahil ang ICC ay hindi po bansa. Ang ICC po is International Tribunal. Korte po. Tapos sasabihin mo, tutulungan ng gobyerno ng Pilipinas, pakiusapan para dalahin ulit dito si Digong. Ano yung katangahan at kagagahan? Okay lang yung mga nangyayari sa Qatar, kasi nga nagkaroon po ng negotiation, nagkaroon po ng appeal sa Indonesia, kay Mary Jane Veloso, at sa others. So ngayon na pag-alaman, more than 1,000 ang yung mga kaso ng mga Pinoy. Depende po yon sa kung ano po ka-severe ang degree ng krimen na ginawa po nila. At yun po nakabase. Ang sundin po natin doon is batas ng bansa nila na kung saan nilabag nila yung batas. Okay? So maghintay tayo ng consideration. Depende sa kung matibay pong negotiation natin. Paano ito kay Digong? Paano ito mapabalik sa bansa sa pamamagitan ng pag-apila? Korte to, hindi ito bansa. Intindihan mo ba yan, Amy, yung pinagsasabi mo? Ay, basta ang gusto nyo lang talaga mabalik si Digong. Hindi po mabalik si Digong kung lawlaw ang kanyang abogado. Alangan nyo, hablutin doon si Rodrigo Duterte sa ICC. At yung issue na ng mamadali, normal. Alangan naman na nakita na ng tao yung search warrant, nakita na, alam na ng tao. Pagkatapos sabihin ninyo, mabilisan. Actually nga, binigyan nga sila ng karapatan. Dapat nga, hindi oras lang dapat yun eh. Pag dinampot mo, automatic, diretso na yun. Sakay mo na kaagad yan. Private plane. Anong problema ngayon kung tinulungan ng gobyerno, madala at mahatid si Digong doon? Kaysa maglangoy si Rodrigo Duterte sa dagat, kidding aside, di ba? Gusto ninyo hindi magsakay sa aeroplano, gusto niyo lang tawirin niya yung dagat, languyin niya para makarating siya doon sa Netherlands. Actually nga, libre pa nga eh. Tapos yung sinasabi ninyo na may sakit si Rodrigo Duterte, kasinungalingan yun. Ang lakas pa ngang mang-away sa Hong Kong, ang lakas pa nga mang-urat, ang lakas pa ngang mag-insulto. Di ba? Ang lakas pa nga maghamon, tapos sabihin nyo may sakit. Ilang araw nang lumipas, na siya po ay dinampot at dinala doon sa dahi. Bakit buhay? Na hindi nakainom ng mga gamot na nireseta dito sa Pilipinas. Kayong mga ikaw Bongo ha. Gamit din ang isip. No? Gamit din. Kung talagang nag-alala kayo, Diyos ko, parang ako pa magsabi nga, si Robin nga nandoon, tapos kayong dalawa na mga alipores ni Digong nandito kayo sa Pilipinas. Bakit hindi nyo dinalaw si Digong doon? Halimbawa, hindi nyo makita. Kahit man ang presensya nyo doon sa dahi, hindi niya kayo pumunta doon. Puntahan nyo doon. Tapos sabihin nyo, tatay nyo, mahal nyo. Gusto nyo isuportahan si Digong. Bakit hindi nga kayo pumunta doon sa ICC? Tingnan mo, talo kayo ni Robin. Nagpa-ipal na si Robin doon. Si Bato nga, hindi nga eh. Si Bongo, bakit?
Ha? Eh si Sara nga doon eh. Nabanggit nga siya sa ICC. O bakit nandoon? Eh bakit si Bato at saka si Go wala doon? Kung talagang may konsensya kayo at para suportahan niyo si tatay niyo Digong, Senator De La Rosa and Senator Bongo, bakit nandito kayo hanggang ngayon nagdadadada? Bakit hindi niyo malang pinakita at suportahan si Roque doon? Si Roque lang kaya doon. Saka si Sara. Si Robin, umuwi. Oh, diba? Kaya nga hindi ako naniniwala, hindi kami naniniwala na talagang nalulungkot kayo kung bakit si Digong nandoon sa ICC. Baka nga isa kayo sa mga sumaya eh. No? Di ba mga kamunting tinig, na-observe nyo yun? Kung talagang may violation, talagang kawawa ang sitwasyon ni Digong, nagkipagsimpatiya kayo, mga senator alay man kayo ni Digong, eh bakit hindi kayo pumunta sa ICC? O kayo Amy, bakit hindi? O, eh bakit hindi kayo mag-hire ng dekalibreng mga abogado? Tulungan nyo si Digong dun. Hindi nagkanda kayo ng hearing na wala naman yan. O, parang lalo nyong nilulubog ang gobyerno. Tawanan kayo ng tao. Dahil hindi po gagawa ng illegal ang gobyerno. Kayo po ang nag-iisip dahil akala nyo magaling na kayo mag-interpret. Bakit? Tindihan nyo? Sabi nga ni Boyeng Rimulya, hintayin ninyo. Mag-ruling yung korte. So, Korte Suprema ang mag-appeal dun sa ICC. Gets? Ang hirap nyo paliwanagan. Sana po sa mga taga-suporta ni Amy dyan at sa mga taga-suporta ni Digong, ni Bato, ni Cayetano, ni Bongo, o sino ba dyan, ni Padilla, kahit anong pang alboroto nyo, si Digong nandoon na sa ICC. Dahil ginampanan po ni General Torre ang kanyang tungkulin. Buti nga hindi kinaladkad. Ako, Diyos ko, kung kinaladkad yan, matulad yan kay Saddam. Mabuti nga hindi sinapit ni Rodrigo Duterte ang sinabit ni Saddam Hussein ng Iraq. Buti nga hindi sinapit ni Rodrigo Duterte yung sinapit ni Gaddafi ng Libya. Naintindihan nyo? Buti nga hindi na sinapit ni Digong yun eh. Mas lalong kakahiya sa part ni Digong at pamilya niya kung yun ang sinapit. At yan talaga ang mangyayari kay Rodrigo Duterte. Ang magiging Saddam at saka Libyan President or Gaddafi ang mangyayari sa kanya kung dumiretso siya sa Davao at napapalibutan siya ng kanyang mga tagahanga. Kung nakauwi si Rodrigo Duterte kasi 5 yung booking niya, tapos nalusutan niya yung Interpol at natiktikan ng Interpol na nagtatago siya sa ganito, ang mangyayari kay Digong maging katulad siya ng presidente ng Iraq at presidente ng India. Saddam at saka Gaddafi. Kasi tutugisin siya. At ang kawawa doon, yung mga human shield pag nagkataon. Kasi hindi po titigas ang ulo ni Digong, hindi siya sasama. Dami niyang request. Mga abogado, mga anak niya. Sawa mo nga, hindi nga pumunta sa Dahi during that time. Sabihin niyo, walang passport, galing kayo ng Hong Kong. Sabihin niyo, check up, ang lakas-lakas ni Rodrigo Duterte sa Hong Kong. Naghahamon pa. Nagpapaliwanag pa. Tapos sabihin niyo, may sakit diabetic, kumakain po ng pizza. May sakit, tapos sabihin niya sa anak niya through video, clips na okay siya. Atong katangahan yun. Gusto niyo. Ang hearing is just like a stupid move of a desperate senator like Amy. Si Cayetano, paepal din. Ano napala ninyo? Husga ng taong bayan. Mabagay. Gawin nyo lang ang gusto nyo gawin. Pero you cannot force Filipino people to give their sympathy to the former president. Kasi, actually nga, sorry karamihan nga sa mababasa natin sa internet, pag makikita po natin na bangkay na si Digong na babalik sa Pilipinas. Masakit man yan sa mga taga-suporta. Marinig, no? Taga-suporta ni Digong. Paano? Dapat kung gusto niyo mapadali na mauwi si Rodrigo Duterte, hayaan niyo ang council niya at ang ICC ang magbanatan.
Anong kinakatakot ninyo? May confirmation of charges pa naman. Mag-pray kayo doon kung pakinggan kayo na hindi po mabasahan ng sakdal yan si Digong at hindi matuloy yung kaso sa kanya sa ICC. Tandaan ng kalaban po dito, hindi gobyerno, kundi ang biktima ng war on drugs na kung saan naglakas loob, humingi ng tulong at may mga civic society, mga group, no? Mga organizations na tumulong sa kanila. Wala silang pera, tinulungan sila. So, mapakalaban man ni Digong sa politika, sorry lang kayo. Kung sinakyan to ng kalaban ni Digong sa politika, di, wala na tayong magagawa doon. Pero, madami namang mga ebidensya. So, kung nagtaka kayo kung sino po ang nagbibigay nandun, di, you underestimated the capacity of the individuals, the group of people, the civil society who really helped from the very beginning sa mga biktima ng war on drugs ni Rodrigo Roa Duterte. You underestimated their capacity to gather the evidence. Kidding aside, kung ako man ang gobyerno, pinabalahura nyo, dapat nga noon pa Tama? Magulat kayo March 11. Dapat nga noon pa. Kaya lang, tingnan mo. Mabuti na nga lang sana kung nakipag-cooperate lang ang gobyerno. Paano tayo mag-cooperate sa ICC? How much more pa kaya kung mag-cooperate ang gobyerno sa ICC? Hindi lang ganyan na mga ebidensya siguro ang maipresenta nila sa ICC. Nagets ninyo? Kung nakipag-cooperate ang gobyerno, paano makipag-cooperate ang gobyerno? Sabi nga, we don't have any jurisdiction. Why? Na tayo yung membro But, hindi po natin pwedeng pigilan ang paglabas-pasok ng ICC personality sa Pilipinas dahil hindi naman sila humingi ng tulong sa gobyerno. Kung nakakuha sila ng ebidensya, mga CCTV, mga documents or whatsoever, mga medical ID, tanungin nyo ang ICC kung paano sila nakakakuha. Gets? So yung concern po ninyo, i-raise ninyo doon sa International Criminal Court, hindi po sa Senado na pinamumunuan ng committee ni Amy. Nakita mo na Chis Escudero, yung pagiging lawlaw mo, ito yung nangyayari Pinapahiya ni Amy, ni Cayetano, ni Bato, ni Robin, ni Go ang Senado. Kasi kung tama yung ginagawa ni Amy, lahat ng mga senador nakasuporta sa kanya. Pero hindi Nasa recess kayo pagkatapos special session. Recess kayo, nakatatlong hearing na si Amy. Ano yan? Samantalang hindi ninyo magawang ng paraan na maamyanda kung kailangang amyandahan ang impeachment rule ninyo para masimulan forthwith proceed ang impeachment laban kay Sara Duterte. Ano yan? Kalokohan. So yan po mga kamunting tinig. Kung bago kayo sa aking channel, maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-share, like at saka subscribe and mag-join sa ating community. Bye-bye. Have a nice day. And God bless everyone. So, almost 135,000 na tayo. Sana po, mag-comment kayo kung ano po yung gusto nyong sabihin sa lahat, kung ano nangyayari sa hearing na walang kwenta ni Amy. Bye-bye! And sana patuloy ninyo na suportahan itong ating Munting Tinig channel, ha? Ipa-like ninyo, ipa-subscribe ninyo, at syempre, huwag niyong kalimutan na manood ng mga advertisement for economic purposes. Okay? At maraming salamat sa mga nag-super chat, okay, sa ating channel. And syempre, sa Team Replay, may nakikita ako na nagpa-super chat. Salamat po ng marami. Bye-bye and God bless everyone. Okay?